Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo po. Alhamdulillah na sumusubaybay sa ating programa dito yan sa Mensahe TV at of course sa ating ah, pang-apat na yata, no? Alhamdulillah, ng season natin, My Journey to Islam. Alhamdulillah. Dito na kung saan ibinabahagi natin ang mga kwento ng mga kapatid natin na yumakap ng Islam. Mga kwento sa buhay kung paano nila nakilala ang Islam at yung mga mga trials na dumating sa buhay nila at paano ito nila nalagpasan ng mga bagay na ito. Alhamdulillah. At ngayon po, may bisita naman po tayo. Mashallah. Ang guest natin, galing pa po ng Coronadal, no? South Cotabato, Marbel. At kasama po natin siya ngayon. Huwag na natin patagalin pa ang ating pinakamamahal na kapatid, si Abdullah Gapas. Kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah. Kumusta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bali, gusto natin na kung saan ay pakilala ka muna sa mga viewers natin. Salam ka muna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Abdullah Gapas, dating Katoliko, Kristiyano Katoliko. Masya. Formerly, ang pangalan ko sa Kristiyano is Antonio Gapas. Isang tribong Ilocano. Oh. Yeah, and then alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, natagpuan natin ang Islam. Alhamdulillah, at tayo ay Muslim na. isa ng sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ayan po, masya-Allah. Si kapatid Abdullah Gapas, isa po siyang Ilocano at ngayon Roman Catholic at ngayon isa na siyang ganap na Muslim. Allahu Akbar. Mashallah. Kaya maganda, no? Nakilala natin now. Gusto nating malaman, no? Kailan o paano mo narinig o nakilala ang Islam? Saan mo siya nalaman? Well, actually, way back 1980. Yes. Yes, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapunta ng Saudi Arabia. Oh, mashallah. Alhamdulillah. And then, dito, sa Saudi Arabia, dito ko nakita ang larawan ng Islam. Allah. Alhamdulillah. And then, matagal na panahon bago ko niyakap ang Islam. Oh, kasi mahirap sa mga Ilocano, mahirap talaga yan. Kasi isa akong devoted Catholic talaga. Wow. Imagine, Subhanallah. January, this year, January, tatapos lang ng buong Nazareno. buong Nazareno. Isang panatikong Isa ka sa mga panatiko talaga, no? Katoliko ang mga sumusunod sa mga hagbangin ng mga ganito. So, that time, kung hindi mo pag-aaralan talaga ang Islam, kung totoong talagang ikaw ay devoted o talagang mayroong relihiyon na kinikilala, mahirap pumasok sa ibang relihiyon na hindi mo muna pag-aaralan. Exactly, correct. Kasi mahirap talaga. Imagine, former Catholic, very devoted ka sa faith mo before, at dito, ibig sabihin, parang na-change na bago lahat. Yes. Grabe, no? At dito mo nakilala ang Islam nung ikaw ay pumunta ng Gitnang Silangan sa Saudi Arabia. At dito mo nakita ang imahe ng Islam, no? Yes. Ano palang imahe? Ano meron sa Saudi Arabia? Well, ang isang dahilan dyan is yung nakita ko yung mga tao. Well, actually, nung nandito pa ako sa Pilipinas, Yes. naririnig ko ang mga Muslims, but I never heard about Islam. Aha. Yeah. Of course, there's a difference between Islam and Muslim. Yes. Mayroong panyan, mayroong mga bagay na naririnig ko mga Muslim. Actually, Muslim. Like that. Pero, iba pala yun. Anong Kasi pagkakarinig? nung pagdating ko sa Saudi Arabia, ang nakita ko dito yung mga kalalakihan, mga damit nila, yung mga culture nila na Nakatub. mga features nila na Parang Jesus parang Christ. mga propeta. Oh, mashallah. Yeah, parang mga propeta. Because ako nag-aaral din ako tungkol sa religion. So, napag-aralan ko din yung tungkol sa Bible. So, dito nagtulak sa akin na pag-aralan uli ang aking religion bago ko pinag-aralan din ang Islam. Subhanallah. Yeah. Ibig sabihin na antigan nakita mo. Kasi of course, kung titignan natin ng Saudi Arabia, of course, dito yung tauhid, kay saan ni Allah subhanahu wa ta'ala sinasabuhay. Nakita mo yung kaibahan ng Islam ngayon
na kung saan, dito mismo sinasabuhay. Yes. No, unlike dito ka, nakita mo, of course, may kita natin, hindi naman perfecto, pero grabe yung panghuhusga sa mga Muslim. Narinig mo, tama, di ba? Hindi maganda, Correct. mga negatibo na binabato sa Islam. Ano yung mga negative na binabato before, hindi ka pa Islam, hindi ka pa Muslim? Oo. Nung Marami, hindi pa no? ako Islam, marami kang naririnig na ganyan. Actually, isa din ako diyan sa mga tumutulig sa Kalaban mga talaga. ano, yeah. Mhm. Oo, noon panahon na 'yon. Mhm. So, pero nung nandoon na ako sa Saudi Arabia, kasi napunta ako sa bayan ng Yanbu City, Oh, which is part of Red Sea. wow. Yeah, it is part of Red Sea. Isang dahilan din na ang nakita ko tungkol sa nandun na ako sa lugar na yon is naalala ko tungkol sa history and the Bible na dito tumawid si Moses sa Red Sea. Allahu Akbar. Sa Ah, Middle East makikita sa Middle East pa yun, Allahu mismo Akbar. na. Mhm. Kasi yung aking employer, Yes. yung aking mahal na employer, isa sa pinaka dahilan din kung bakit ko nayakap ang Islam. Dahil minsan nagkakausap kami, nagkakaroon kami minsan ng pagdidebate. Wow, Tungkol okay, sa good. Islam. Tama. Sa aking relihiyon, Yes, saka sa relihiyon niya bilang Muslims. No? Yes. And then one time, na nakita ko siya, na nagpe-pray siya. Oo, so sabi ko, ganito pala sa prayer nila. And then one time, lumapit siya sa akin. Tapos tinanong niya ako, sabi niya, do you know, sabi niya, nag-fasting ako ngayon. Sabi niya, Wow. why? Yan ang tanong ko sa kanya, why? Sabi ko, kasi ang alam ko pagpa-fasting nila is during the month of Ramadan lang. Oo, yan ang alam ko kasi Of course. hindi ko pa Hindi pa alam kung Muslim, anong hindi ka pa. Islam. Yes. Yeah, hindi ko pa alam kung ano ang mga rituals or mga aral nila, doktrina, gano'n. So, that time, sabi niya, sabi niya, nag-fasting ako ngayon. Sabi niya, why? Sabi ko, hindi man Ramadan. So, sabi niya, kasi sabi niya, this day, sabi niya, nung tumawid si Moses, dito sa Red Sea. Wow. So, dito parang nagpantig yung isip ko, sabi ko, nandito na ako sa lugar na ito. Sabi ko, Red Sea. Kung saan mismo, yung si Propeta, Yes. Musa, Moises. alayhisalam, na tumawid siya dito. Totoo talaga yan. Allahu Akbar. So, yun nagkaroon ako ng Curiosity, nagkakaroon ka na iba na. Iba na yung pag-iisip ko na sabi ko, nandito ako sa lugar ng mga propeta. Allahu Akbar. So, sabi ko, pinag-aralan ko ngayon ng nag-start ako mag-study. Dito na nag-start na yung study mo sa sa Islam. Yes. And then, unti-unti, until that na na-realize ko na maraming pagkakamali. Tungkol sa, actually, kung ikaw nagbabasa ka ng Bible, may mga mababasa ka dyan sa Biblia na ang doktrina is kung talagang iisipin mo is mali talaga. May pagkakamali talaga. May mga mali na mga turo na nandiyan sa Bible. And then those mga kwan na yan, yung mga litanya yan na nandiyan sa Bible is hindi nila itinuturo ng mga pare. Oo. Kagaya ng sinasabi ni Jesus na sabi niya na yung kaligtasan, yung maniwala ka sa nag-iisang tunay na Diyos. Maniwala ka sa nag-iisang tunay na Diyos. John 17:3. Oo, na si Jesus ay ipinadala, sugo. So hindi man yan binabanggit ng mga pare o yung mga pastor. Kasi malalaman natin ang katotohanan pagka sinabi nila yon. Kaya maganda, no? Doon mabalik tayo doon sa kwento mo. I really appreciate. Talagang yung kwento na nakikita natin, even in the Bible, no? Na kung tignan natin, yung mga kwento ng mga propeta at sugo, nasa Middle East pala lahat. Andun na. Yung Red Sea, imagine yung kinate. Alam ng mga kababayan natin yan, no? Mga kababayan natin, kahit bata, alam nila. Oo. Ibig sabihin, nangyari yan sa lugar ng mga Muslim. Yes. Allahu Akbar. Isa yun sa mga tanda. And then, doon ka nakita, pinag-aralan mo Islam, at then, doon ka na mismo, saan ka yumakap ng Islam? Saan ka umimbres ng Islam? Doon na sa Saudi? Opo. Habang pinag-aaralan ko ang Islam,
And then pinag-aralan ko uli yung aking relihiyon. Ngayon pinagkumpara mo. Kinukumpa kasi may mga books ako Yes. na nakikita. And then may dala akong Bible. And so yung mga pamphlets na nababasa ko, and then with comparison doon sa Bible, minsan iniisip ko, tama ba itong nababasa ko na ito? So sinitignan ko doon sa Bible mismo. Yes. So tama talaga yung sinasabi ng pamphlets na nababasa ko, and then doon sa Bible na nandoon. So bakit hindi ko sinusunod? Bakit hindi ko masunod? Kasi napaka-clear naman ng teaching eh. Oo. Ang teachings talaga na lahat ng mga prophets, yes, and messengers of God, is to worship only one God. Yes, At yan ang mga turo ng mga propeta. At walang propeta ni Sugo na nagturo sa mga tao niya na sambahin siya. Yes, correct. Kaya maganda yung mashallah. Nung yakapin mong Islam, ano naramdaman mo? Ano naramdaman mo? Alhamdulillah, overwhelming talaga Yeah. yung pagtanggap ko ng Islam. Kasi actually, niyakap ko ang Islam sa aking sarili lang. Na hindi ko ipinahayag kung kani-kanino na ganito. Kasi pinag-aralan ko kung ano ang Islam. Inaral ko muna 4 years. Very nice. Bago ko niyakap ang Islam, nag-stay muna ako ng 4 years sa Saudi Arabia. Balik-balik ako doon. Bakasyon, balik na naman. And then, hindi ko na kayang tanggapin na baka mamatay ako. Allah. Na hindi ko mayakap yung Islam o hindi ko man lang masamba yung nag-iisang tunay na Diyos. Yung sinamba ni Jesus, ni Jesus Christ. Si Jesus, nag-pray siya. Sumamba siya sa kanyang Panginoon. Allah. Tama. Yung kinikilala kong Diyos, sumamba. Nag-pray sa kanyang Panginoon. May dinadasalan. Mayroon siyang dinadasalan. So, ako pa kaya na isang nilikha lang, na normal lang na tao na nilikha. Paano kung mamatay ako na hindi ko masamba yung may-ari ng paraiso? Allah. Allahu Akbar. Bali, doon mo na-realize. Doon ko na-realize. And then after that, sinurrender ko lang ang aking sarili. Nagsihada ako ng aking sarili lang. Wow. Alhamdulillah. Hindi ako sa mga tao na niyakap ko ang Islam, hindi. Sumaksi ka na naman yung nag-iisang Ako Diyos na lang talaga tagapaglikha, Allah. yung pagiging ko lang na naniwala ako sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Even na niyakap ko na ng Islam by myself, kahit yung amo ko hindi niya alam na niyakap ko na ang Islam. Oo. Minsan, kasi meron kaming musalla doon sa aming company. Malaki yung kumpanya namin. Meron kaming prayer room, meron kaming doon, musalla. One time, pagka prayer time talagang walang trabaho talaga yan. Stop talaga yan lahat. Yes. Yung kagandaan sa Saudi, sa Middle East talaga, pag oras ng sala, oras ng dasal, stop muna. Mga businesses, lahat, whatever na meron yan, i-stop muna sila. Talagang titigil talaga yan. Wow. And then one time, pag call ng prayer, so nagpunta ako doon sa quarter namin, and then nag-ablution ako. Oo, nag-ablution ako kasi yun man ang routine natin bilang Muslim. So we have to pray 5 times a day. Exactly. So, correct. pagdating ng pagdarasal, talaga magdasal tayo. So, ganoon ang ginagawa ko. Since naniyakap ko ang Islam, ganoon ang naging routine ng buhay ko, alhamdulillah. So, one time, pumasok ako sa quarter namin, and then nag-ablution ako to pray. And then, siguro napansin ng amo ko na bakit ako umaalis. Oo, kada ganon na mga oras, na-observe niya siguro, and then, sinundan niya ako. And then sabi, nung nakita niya ako siguro, na-feel ko naramdaman ko nandiyan siya Nakatingin. Nakakuan siya kasi lumapit siya nasulyapan ko siya na nandiyan siya, nakatayo. Siguro na-surprise din siya. Kasi nakita niya ako nag-ablution, nag-abdas. So sabi niya, what are you doing? Of course. Sabi ko, I want to pray. Sabi niya, why don't you join us? Why don't you join us? Sabi niya. So sabi ko, mahihiya ako. Sabi ko. So sabi niya, no, sabi niya, hindi ka, bakit ka mahihiya? Sabi niya gano'n. So, yun na, nag-congregate na ako. Sumasama na ako sa congregation pagka prayer, alhamdulillah. Tignan mo, bali talagang welcome ka nila ng maayos. Alhamdulillah. Yung kagandahan. Hindi lang yun. And then, kumalat sa buong Yanbu City. And even the chief of police ng Yanbu City,
Pumunta pa sa akin Wow. para I-congrat i-congratulate ka. niya ako. Congratulations. Yung chief of police namin do'n napakalaki, Oo. napakataba. Biruin mo niyakap niya akong ganyan tapos para akong bata na kinarga-karga niya. Yun yung kagandahan sa Naman siya, Islam eh. oo. Yeah. Kapatid na Abdullah, mashallah, kasi for how many long years na nawala ka sa katotohanan, Yeah. para bang yung family, pag nawala yung anak nila, mahal na sa buhay, ngayon nagkita-kitang muli. Yan yung Yes. ramdam ng mga kapatid mo. Oo, Kahit talaga. sa makikita natin mga mosque, masajid, kung tawagin nila, may nag-Muslim, niyayakap talaga. Minsan nagtataka yung mga bagong Muslim. First time na-amaze, may nangyaring ganyan eh. Subhanallah, yumakap ng Islam. Imagine mga nakapila, lahat yumakap sa kanya, sabi niya, grabe. First time, naramdaman niya sa feel. Yung unity, yung kumbaga, yung acceptance ng mga tao sa kanya, yung mga kapatid niya, mashallah. And then, kapatid na Abdullah, noong pagyakap mo ng Islam, paano ito, paano mo ito nasabi sa family mo, mga kaibigan mo? Kumbaga, paano, ngayon, Muslim ka na eh, iba na eh. Yeah. No? Paano sila tumugon sa'yo? Actually, nung niyakap ko yung Islam, after that, nagkaroon din ako ng sa sarili ko na matanggap kaya nila ako. Yun yung Yeah, question. That is the question there. Pero, nandun na. And then, kailangan malaman nila at makita nila na mayroong pagbabago. Pag nag-Islam ka kasi, maraming magbabago yan. Maraming pagbabago. Bilang Kristiyano dati, talagang ang bisyo nandyan. Exactly. Lahat, yeah. Nandyan lahat. And then, nung nag-Islam na ako, alhamdulillah, nakita man nila siguro ang pagbabago sa sarili ko. And then, isang bagay dyan din is yung hindi nila matanggap na ikaw ay isang Muslim. Yung ibang pamilya, nagiging kalaban mo sila. Nagiging against sila sa'yo, sa religion mo, niyakap na religion, dahil hindi nila naiintindihan. Exactly, Ganun, tama. hindi naiintindihan. Yun ang isang mabigat para sa amin na mga yumakap sa Islam. Kaya medyo mabigat sa amin na bilang mga balik Islam, yung pinagdaanan namin is hindi madali. Napakahirap yung dinaanan namin. Imagine, nasanay kami, sorry lang ha, kasi sorry lang sa mga Christians, mga Catholic, mga kababayan Eto, natin. bilang education, lang tayo, wala tayong sinisira, wala tayong sinasabi na natin anong mga pinagdaanan natin sa buhay natin. Yeah. Bilang isang Kristiyano, devoted Catholic, nabuhay ako na ang larawan, ang images ay nasa isip ko. Kasi part yan ng doktrina sa amin bilang Catholic. Yung merong mga images talaga. Pagpasok ng simbahan, makikita puro images, ganyan. Puro image na makikita mo. So, pag nagpipray kami bilang Kristiyano Katoliko, nandyan palagi ang images. Nakatatak na. Nakatatak talaga isip namin. Nung nag-Islam ako, napakahirap burahin sa isip ang mga ganon. Kaya, isa pa ito Ito yung mga trials na dumating sa'yo. Trials o saka yung struggle na dumaan sa buhay mo. Dumaan sa amin bilang mga yumakap sa Islam. Ganon ang naging takbo ng aming pamumuhay. Bali, yung family mo naman, of course, nagagawa nila mga bagay na ganun. Minsan hindi pa, of course, imagine mo, Katoliko ka, devoted ka, then after that, naging Muslim ka bigla. Minsan, hindi pa nila agad matanggap. Yes. At ganun nga, sabi mo rin kaganina, na lack of knowledge patungkol sa Islam. Yung hatred na meron minsan sa puso, bakit niyakap? Bakit ang dami pang ibang reliyon yan? O mga grupo dyan? Bakit hindi pa? Bakit Islam pa? Kaya at least kahit paano, napakitungon mo naman sila na maayos. Okay. Even though kahit na hindi ka tanggap, kahit paano, andun pa rin siguro pinakita mo yung kaganda ng Islam sa kanila. Nandun talaga. Actually, andun talaga. Kaya nung nanggaling na kami ng Saudi Arabia, umuwi kami ng misis ko, pamilya ko, dito, dahil sa pakikisama pa rin sa kanila, yung nakihalimuha pa rin kami sa kanila, sa aming mga pamilya. Pero, yun ang masakit at mahirap na isipin mo na doon sa Saudi Arabia, walang temptation. Kasi wala kang makikita doon ng mga haram. Yung mga bagay na mga makakatem sa iyo,
na magbago ang iyong relihiyon, ang iyong pananampalataya o bababa ang iyong iman. Pero nung dumating kami dito, kabi-kabilaan ang mga trials, kabi-kabilaan ang mga pagsubok, yung mga temptation nandiyan lahat. At paano mo na-overcome yun? Paano mo na lahat Well, yung mga problema na yan? ang Paano mo nalabanan ang mga bagay na yan? ang paglaban diyan is yung meron ka pang iman. Yes, Dahil faith. meron ka Allah. pang faith. Alhamdulillah. Struggle talaga. Mhm. Kaya nung nasa Visayas kami ni Mrs., dumanas kami ng ganitong mga pagsubok. So, hindi namin kayang i-tolerate yung mga ganon. Nag-transfer kami sa ibang lugar. Pumunta naman kami dun sa mga pamilya ko, mas malala pa. Grabe talaga Oo, yun. sa Luzon. Mhm. Kasi mga Ilocano kasi is mga Ayan talaga. total matitigas ang mga puso nila sa Oo, relihiyon nila of course. Sa pagyakap nila sa kanilang Matindi relihiyon mga Ilocano, iba. Oo, iba talaga. Anya tinagan mo. Oo, Mga meron. papano mo. Oo, like that. Then, dahil sa ganon, habat meron pa kaming konting iman na natitira, sabi ko kay Mrs., hindi maganda ang kalagayan natin dito. Sabi ko kay Mrs., Baka delikado, bumalik. Oo. sabi ko, punta ka tayo ng Mindanao. Nandoon man kako yung mga kapatid natin. Allahu Akbar. Sabi ni Mrs., sabi niya, sige. Masya Allah. Sabi niya, Alhamdulillah. Pag sabi niya na sige, yung araw na yun, nag-impake kami lahat. Masya Allah. Tapos kami, punta na kami dito sa Mindanao. Wow. Alhamdulillah. Maganda rin talaga yung pagiging, pag naging neighbor mo talaga, yung mga tunay na mga Muslim. Correct. Yung mga Muslim. Kasi isa yan sa magtutulong para mapalakas, maboost yung faith na meron ka. Oh, yes. Kasi kung lumaki ka, halimbawa, katulad ng sinabi mo kanina, kung sa family ka nga naman, mga kamag-anak mo, minsan, delikado, at the end of the day, baka maging sunod-sunuran ka na lang din sa kanila. Correct. Okay? Kaya maganda rin, kahit pa paano, nakapag-isip kayo, nakapag-initiative kayo ng ganun, at alhamdulillah ngayon, established na, kahit pa paano, alhamdulillah. At makikita natin, mashallah, very talaga na iba. Now, kapatid na Abdullah, ano yung nagbigay sa'yo ng nakita mo sa Islam, pinakamagandang aral na nagbigay sa'yo ng, kumbaga, epekto sa buhay mo? Magandang aral ng Islam. Kahit isang, anong gustong aral mo ng Islam? Ang Kasi napakaraming magandang aral, aral talaga ng Islam is yung magkaroon tayo ng tamang knowledge. Knowledge, no? Knowledge. Kailangan talaga yung ano natin, yung pagsasaliksik natin ng kaalaman, kailangan palakasin natin ang iman. Iman natin. Maganda kasi bakit maganda yung sinabi mo kanina about knowledge. Talaga sa Islam po kasi, sa mga kababayan natin, obligado po talagang pag-aaral. Hindi po pwedeng hayaan na lang yung magiging yung mga followers natin na sunod-sunuran na lamang. Kaya sa Islam, habang bata, pinag-aaral na po yan. May mga Quran, nakikita mo, may mga madrasa. Kumbaga, hinuhubog na yung mga kabataan na ito sa pagkilala sa kaisa ng Panginoon. Pagiging mabuti sa magulang nila, pagiging mabuti sa mga tao sa paligid nila, paano nila pakatungan ng maayos sa pananalita at sa gawain nila. Kaya ito yung knowledge na to na kung saan inobligay ito sa lahat. Kaya maganda yun. Isa ito sa napakagandang aral ng Islam. Nung nagbigay na sa iyo siguro ng aral, nakikita mo kahit mga bata, di ba? Nag-aaral, alhamdulillah. Kaya ngayon, kapatid na Abdullah, ano yung before and after? Ano yung malaking pagbabago sa buhay mo ngayon? Subhanallah. Nung dati hindi ka pa Muslim at ngayon Muslim ka na, ano yung mga nabago sa lifestyle na meron ka? Okay, sa mga ideas na meron ka? Yung pamumuhay na meron ka ngayon? Ano nabago before and after? Ang nabago is yung pagsunod sa pamamaraan ng Islam. Kailangan tanggapin natin kung anong turo ng Islam. Kailangan kung ano ang pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, Yan ang susundin natin. mas lalo kang napamahal sa God, sa Islam, no? Lalo kang mapapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi habang nag-aaral ka kasi, nagkakaroon ka ng iman, nagkakaroon ka ng faith. So, kailangan isasabuhay mo ito. Isasabuhay natin kung anong turo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ang turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon tayo. Masya Doon Allah. tayo. Yan yung kagandahan, kaibahan sa Islam. Lahat ng pumapasok ng Islam, nakikita natin, nagiging scholar pa sila, nagiging mangangaral pa sila. Kasi nga nag-aaral sila, pinag-aralan nila, subhanallah. Kaya napaka halaga ng isang bagay na kumbaga dapat malaman ng bawat isa kung saan ay magkaroon ng tamang kaalaman mula sa Quran at sunan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mashallah, magandang kwento kapatid na Abdullah Gapas, mashallah. Kaya any message, of course,
especially sa mga viewers natin, mga non-Muslim, sa mga kababayan natin, anong gusto mo mensahe para sa kanila? Pwede mo silang anyayahan, pwedeng ipakialam mo kung ano meron na din mo. Kaya eto para sa iyo, ang mensahe para sa ating mga kababayan. Anong message mo para sa kanila? Alhamdulillah. Ang mensahe ko mga kapatid, sa mga kapatid natin na hindi pa yumayakap sa Islam, pag-aralan natin kung ano ang Islam. Huwag natin titignan yung Islam sa isang tao, kundi aralin natin kung ano ang mga kasulatan na ipinadala sa atin. Kasi maraming propeta na ipinadala sa atin. Kung susundin natin yung tamang katuruan, ito yung Islam. Kung susundin natin yung katuruan ni Jesus Christ, ito yung pamamaraan ng mga Muslim. Opo. So, inaanyayahan namin kayo, mga kapatid, na Aralin. pag-aralan natin Very good. ang Islam. Dahil katotohanan, bilang isang Katoliko dati, nalaman ko at naintindihan ko na isa lamang ang daan papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam lang ang relihiyon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Wala nang ibang relihiyon na tatanggapin ng Allah maliban lamang sa Islam. So, walang ibang daan. Sa kapanahunan ni Jesus Christ, nung siya ay nandito sa lupa, sa kapanahunan niya, siya ang daan, siya ang katotohanan. Kaya kung ano ang way, kung ano ang ginawa ni Jesus Christ, yun ang sundin natin. Si Jesus Christ, nag-aayuno siya. Kung magsamba siya, kung magsambayang siya, mag-pray siya, siya ay nagpapatira pa. Sinabi niya, sundin ninyo ang aking ina. Sundan natin ang kanyang ina na si Maria. Si Maria, kikita natin na nakatandong, nakabelo siya. Nakabelo. So, dapat yun ang sundin natin. Dito naman sa mga kapatid natin na bago pa lang na yumakap sa Islam, palakasin natin ang ating iman para hindi tayo mabalik o maligaw muli. Dahil minahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinili niya tayo na may ahon sa impyerno para mapunta sa paraiso. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nandoon na sa binggit ng impyerno, pero nagkaroon ng awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at hinangon niya tayo doon sa impyerno at tayo ay papapasukin sa paraiso inshallah. Masya. So mga kapatid, kung tayo ay yayakap sa Islam, buong puso, katawan natin ay ipasok natin sa Islam. Walang maiiwan. Kailangan buong katawan, isip at puso natin ay nandito sa loob ng Islam. Kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun lang ang susundin natin. Kung anong sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang susundin natin ang kanyang mga sunnah. Alhamdulillah. Masya Allah. Maraming salamat. At yun po mga kababayan, sa mga kapatid din natin mga kamusliman. Masya Allah. Ito po ang ating mahal na kapatid na dating Ilocano at dating Roman Catholic, devoted, at ngayon, isa na po siyang ganap na Muslim. At alhamdulillah, po, siya po may mosque po, masya Allah, may mga mosque po ngayon siya, masya Allah, masajid. Opo, marami po mga nagsasala. Imagine mga kapatid natin, mga balik Islam, na kaya nilang mag-build ng mga ganitong bahay, sambahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah ngayon po, matatag siya, kasama ang family niya. Ngayon po lahat ng family niya, mga Muslim na rin po, masya Allah. At nakikita nilang kagandahan ng pananampalatayang ito. Kaya sa mga kababayan natin, naghanap ng katotohanan, halina po, aralin natin ang Islam. Buksan po natin ang ating puso't isipan at tignan po natin ang turo, ang aral ng Islam. At malay mo na kung saan ikay makakita ng puwang o liwanag ng katotohanan sa kagandahan ng pananampalatayang ito. Sa mga kapatid natin mga Muslim, patatagin natin ating pananampalataya at maging mabuti tayong huwaran sa ating mga pananalita at ang ating mga gawain. Kaya maraming salamat. Masya Allah, kapatid na Abdullah Gapas. Shukran, jazakumullah khair. Sa lahat ng mga viewers natin, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa amin sa Mensahe TV at dito sa ating program pinamagatang My Journey to Islam at inyo pong kapatid, Ibrahim Datumanong, at nawa ay pagkaloob sa atin ng Panginoon ang kabutihan sa mundong ito
sa ating libingan at lalo na sa kabilang buhay. Naway gabayan ni Allah ang bawat isa sa atin tungo sa kaligtasan, tungo sa katotohanan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan.